Kasi ang sinasabi dito, this is alarming already. Doktora, I I do not know. Is it because of the generation now? Why are they so fragile and then parang masyado silang sensitive compared dun sa mga naunang generation? Hindi naman sila ganun. I don't know. Siguro dito sa edad natin, bakit sila ganon? Is it because of the gadget? Is it because of the new technology? Dati kasi kapag ka nakaka-encounter kang problema, you went out with your friends. But this time, because of the gadget, parang mas gugustuhin nila na ma-confine dun sa kanilang room and they will stay there alone na wala silang kausap, yung gadget lang. And then, what can you say? May batas tayo. Ano masasabi nyo dito sa bagong batas na Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos lately po? Okay, malaking factor yung yung paglagda niyaan to the point na talagang makakatulong kasi mas pinaiigtig yung mental health awareness. Pero totoo ka, Ma'am Ani, dun sa sinabi mo na ang pangyayaring ito ay talagang yung sabihin natin na one of the loneliest na talagang generation ay yung ngayong henerasyon na to. Unang-una, mas tinutugunan nila ang pakikipag-usap sa mga gadgets. Yung social skills mo doon, hindi talaga sabihin natin na practice kasi iba ang personal na nakakausap sa talagang yung gadget lang. Usually, pag nagsabi ka sa gadget na ganito yung nararamdaman mo, wala namang pinapakitang emosyon. Unlike pag yung sinabi natin na may kausap kang tao, mas nagkakaroon ng pagkakataon na nakikita mo kung ano ang talagang tamang tugon ng tao na yun or hindi niya nagugustuhan yung na nadidinig or na sinasabi mo. At the same time, alam mo, mahirap talaga na para sabihin natin na yung mga kabataan ngayon merong katatagan o yung tinatawag nating resilience. Kasi yun na nga, dahil kulang sa social skills, hindi sila nagiging ganong katatag. Unlike tayo, yung mga dating henerasyon, nakahon tayo na talagang disiplinado tayo na magulang. Hindi tayo nagrereklamo kung pinapagalitan tayo or pinapalo tayo. Binibigyan tayo ng pagkakataon na hindi natin alam noon before kung ano yung depression kasi alam lang natin, pag may problema tayo, umiiyak tayo pagkatapos ng tapos na. Unlike ngayon, grabe yung pagsasaliksik nila ng mga kung ano-anong mga simptomas. Kaya naiisip nila na, ay ganito ako, ganyan ako. Kaya siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, ayaw man natin sisihin yung mga gadget pero talagang nagkakaroon ng pagkakataon na lilink ang ating mga kabataan sa ganitong klaseng pagkakataon na dumadami talaga yung nagkakaroon ng ganitong klaseng kondisyon like depression or anxiety.